Okay mga abe, good morning. Ako uli si Kuya JDL. Welcome to my channel. And after the snowstorm last night, meron tayong accumulated na 23 centimeters ng snow. At halos 20 minutes ako naglinis ng sasakyan kasama na yung stairs namin. And take note, yung aming driveway hindi malaki. Tama lang yung sasakyan ko. At yung aming hagdanan, yun lang inilinis ko. Pero imagine niyo yung mga malalaking mahahabang driveway. So I'm here sa loob ng along Kennedy and Atrium Crescent Road. So malinis na yung daan. Pakikita ko sa inyo. Malinis na yung daan, maayos na. Ang Kennedy rin, maayos na yung daan. At papasok ako uli sa trabaho. So ang gagamitin nating daan ngayon ay ang 401, Highway 401 East. Highway 401 Kennedy, pa westbound tayo, going west. So if galing ako dito sa Kennedy South, mag-e-exit ako ng Kennedy and 401 pa west. So para sa madaling sabi, papuntang Niagara Falls, no? Pag west side, pagkagaling dito sa aking panggagalingan. At pero yung kabilang side in east bound, papunta yun ng Ottawa yun, pa Ottawa or Montreal. So eto, nasa Kennedy na ako, pa northbound Kennedy. And hindi na ganun kasama yung daan kagaya nung siguro ng mga madaling araw, kasi nakikita nyo yung truck na may blue lights na patay sindi na yun. Yun yung plowing ng city, no? So talagang busy sila ngayon, no? At tinataya nga, sabi sa balita kanina, is 23 centimeters of snow ang naitala dito sa GTA or Greater Toronto Area. At mamaya ang forecast ay magpa +1 degrees Celsius ang temperature. So medyo mainit, pero lalamig uli ng magma-minus uli ng hapon. At tinataya po natin na sa weekend magkaka-snow na naman, pero hindi natin alam kung kasing lakas nito. Pero so far this season, winter season ng 2024-2025, ay ito yung pinakamalakas na snowstorm or snowfall dito sa Toronto area or GTA Greater Toronto Area, no? At kaya naman talagang ang mga tao ay hindi na kailangang magtrabaho ngayon. Yung iba nag-work from home, at ang snow day to day para sa mga estudyante kagaya ng mga high school at ng mga elementary, no? At mananatili sila sa kanilang mga bahay. So yun yung mga hamon niya, no? Yung mga taong nagtatrabaho na hindi work from home, ang problema nito kung sino mag-aalaga ng kanilang mga anak, no? So kung kayo mag-migrate sa Canada, isa yan sa mga kukonsider ninyo. Kasi kung kayo ay kukuha ng mga babysitter o sitter, no, or pupunta nyo sa mga tinatawag na mga facilities na nag-aalaga ng mga bata, no? Though may subsidy, no, sa pamahalaan, pero hindi naman ganun kalaki. So ngayon nandito na tayo, no, exiting na tayo sa Kennedy and 401 pa westbound. Makita nyo layo-layo yung mga mga sasakyan sa daan. At ang ilaw natin ay fog light bukas, at ang ating headlight, no? At maganda rin kapag may sira yung mga tail light, dapat meron yan pagka mga ganitong panahon, kasi para visible kayo sa dumadaan, no? So kailangan kong linisin yung aking sasakyan talaga, dahil makikita nyo mamaya pagkatapos ng video ito yung pictures kung gaano kadaming snow ang napunta sa sasakyan ko. At kung hindi ko lilinisin yan, magliliparan yan sa daan, at tayo makakaabala, at pwede pang maging sangkot ng sakuna dito sa daanan kapag hindi natin nilinis ng maayos. So makikita nyo yung dalampasan ko, medyo nawawala siya sa linya. Okay, ingat lang tayo dyan, pero masyado siyang mabagal, no? Ang ating takbo ngayon is 75 kilometers per hour, no? Though itong highway na ito is 100 kilometers per hour dapat ang takbo, pero dahil sa sama ng panahon at sa kondisyon ng daan ay
kailangan nating sumunod dun kung paano dumaloy yung ating mga kasamahan sa daan upang hindi tayo masyadong makaabala, no? At makapagsangkot ng sakuna, no? So pinapaalala po, kapag tayo ay magdadaan sa mga ganitong klaseng daanan, iba yung pag-iingat. At lagi po yung sinasabi, hindi lamang ng mga vloggers at ng mga mainstream media, no? At ng mga tao na nakakausap natin, na talagang dapat focus tayo sa daan, hindi tayo distracted, no? At kaya ito, no, ito na. So after na lumagpas na tayo sa Kennedy and Warden na exit, 401 and Warden, nandito na tayo sa exit Victoria Park. Another busiest exit dito sa 401 kasi ito po ay isa sa mga main road na nagdudugtong sa 401, Highway 401 at Victoria Park. Itong exit na ito, no? Kapag kay kumanan dyan, maaari kang maka-exit papunta sa northbound Victoria Park at papunta sa southbound. Another busy neighborhood dito sa Toronto. So after nyan, dito nagkakaroon pa ng after ng Kennedy 401, ito yung isa pang bottleneck dito sa Toronto or sa GTA. Ito yung tinatawag na yung interconnection ng Highway 404, no, at ng Highway 401. Ang Highway 404, mga abe, kung kayo po ay magpupunta dito sa Canada o kayo mga bago pa lang dito sa Canada, ay dito sa Toronto rather, ay ito yung 404 papunta sa mga north area, kagaya ng Newmarket, town of Newmarket, Aurora, no? Ito yung another, or Markham. Ito yung another main highway, yung Highway 404, kasi Highway 400 series yan dito sa Ontario, no? So ngayon hindi siya masyado, yung sa bandang kanan yung mga pa-exit, hindi na siya masyado kasi nga yung iba ay nag-call in sick or nag-work from home o hindi napapasok at walang estudyante, no? Yun yan, yung kanan na yun. Tapos ito, dire-diretso lang tayo dito sa 400 westbound, 401, Highway 401 westbound. So kapag ganito nagmamaneho ko, mga abe, iniiwasan ko yung kanang bahagi ng daanan dahil doon nakabulumbon yung snow, no, na hinahawi ng snow plower pagdating dito sa highway, no? Ang nag-aalaga ng highway ay ang provincial government, no, ng Ontario. Pero ang nag-aalaga ng mga daan sa city, yung mga main intersection, kagaya ng dinaanan natin kanina, yung Kennedy, yung tinuro ko sa inyong Victoria Park, ang nagmamahala niyan ay ang city government. Okay? Yan po ang isa, no? Talagang may independensya ang gampanin ng provincial at ng city at ng federal, no? So sa ibang araw sana matalakay natin yan, no? Kapag kayo po ay nandito. Actually, kung kukuha kayo ng citizenship, yan ay isa sa mga nasa reviewer ninyo, yung pagkakahiwalay ng pagkakahiwalay ng city, provincial at ng federal, no? Yan ang tinatawag na federalism. Okay, kasi iniiwasan natin yung far right, no? Kasi kapag napunta kayo dun sa nandun pa yung madulas dun nandun yung mga yelo, no? Pag nagitgit kayo sa bandang kanan, lalo na kung kayo ay maliliit na sasakyan, yung sedan na kung tawagin, o kahit na crossover, dati nakupot ako dun, nakupot o na corner ako dun sa gilid, at na muntik na ako mabalahaw o ma-stuck, no? Pasensya na po sa aking Tagalog, no? Yung aking unang pumasok, nabalahaw means na stuck, no? Hindi ka makaalis. Okay? So after nung main exit na 404 and 400, nandito naman tayo sa another exit, Leslie Street, okay, and 401, no? Minsan ang ginagawa ng iba kapag masyadong traffic dito, dahil isa sa mga main street dito yung Yonge Street, kapag traffic doon pa exit, dito nag-exit sa Leslie, no, para hindi na maabala. Pero ngayon maluwag ang daan ng trapiko, maliban na lamang nagkakaroon ng build up dito sa Bayview Avenue, no? Pa-exit ng 401 ng Bayview, okay? Kasi another main intersection to sa Leslie, wala. So dito tayo mag-exit, no? So eto, nagpakakaroon ng build up dito, no? Okay.
So yan nga, yan sa kanan, no? Kita nyo makapal, iniiwasan nila yung kanan, yung mga sa harapan ko. Yung far right, kita nyo, no? Yung puting-puti na yan, pile yan ng snow, pero isang linya pa yan dapat ng sasakyan, mga ame, no? So kaya kailangan talaga sa mga ganitong klaseng lugar talagang yung road widening ay kasabay ng pag-unlad o paglaki ng populasyon at ng paggamit ng mga ng daan ng mga kababayan natin dito sa Toronto na may sasakyan, kasabayan ng road widening dapat, no? Hindi yan nauuna, hindi yan nagkakahiwalay, no? Kaya patuloy pa rin yan dahil nga nasasakop pag sobrang taas ng snow, sinasakop ng isang linya yung pagpupunta, no? Kasi wala ka namang ibang dadalhan ng snow. Kung iyan kakargahin pa ng truck, masyadong mahaba yung highway na ito at hindi mo alam kung saan mo itatambak yung sandamukal na snow na yan, lalo na kapag yung mga main snowfall ng lugar, no? So total naman ito medyo maluwag na itong right at medyo may kakayahan tayong kunin uli yung right dahil mag-e-exit tayo dun sa isa pang exitan, no? So pupuntahin na natin yan. Mag-iingat lang tayo sa blind side, no? Blind spot pala sa kanan kasi may exitan yun, no? Yung mga nanggaling ng Leslie pa exit siya ng Highway 401. Okay, so ito na kasi pa exit na tayo. Yung mga nasa kaliwa ko maghahati yan sa Highway 401 Express at collectors naman yung nasa isang bahagi. At ito yung mga pa-exit ito, no? Mag-exit tayo ng Bayview Avenue, no? Ito may mga pile up na ng snow sa kanan, no? Yan, ingat lang yan kasi kapag hindi mo napansin yung snow na yan, talagang ihihinto ka nyan o maaaring makapag-cause ka ng aksidente. Ayun, may pulis na nakabantay, mukhang may itotow sila, no? May isang sasakyan na na-stuck sa gitna, sedan sa kaliwa natin, no? Nabalahaw siya doon sa snow kasi yung exita na yun tinatambakan din niya ng snow sa gitna, no? Yung pagitan ng Highway 401 at ng Highway 401 Express at ng Highway 401 Collectors, may mga naka-pile na snow doon na nahahawi ng mga flower, no? So dahil siya ay lowered, no, siya ay na-stuck doon, no? At hindi niya nakinaya hanggang tumawag na siya ng assistant at yun ina-assistahan ng mobile police at ng tower, no? Ito na nasa exit na tayo. Yung kaliwa natin, yun yung highway na collectors. Ito, tingnan nyo yung ito. Dati, two-way to, no? Two-way or three, kaya tatlo dyan. Pero dahil nga makapal, no? Isa-isa lang ang pasok. Ayan. Apat pa yan na linya. Paglabas mo, apat na linya. Kasi nga isa rin to sa mga busy na lugar, no? Kapag diniretso mo yung kanan ay yung kaliwa na pa-exit, makakarating ka ng downtown Toronto. Pa-south yun. Ito, walang signal si Abe, no? Okay. So ito yung iba, sinasakop na nila yung iba, no? Ito yung mga walang disiplina, yung nasa kaliwa natin. Linya yan ng pakaliwa, no? Wala yung disiplina. So ito yung napakasikip. Yan yung mga tinatawag na hindi nila linya kinukuha nila at kung makakasingit lang, no? Hindi sila nag-iingat dahil ito yung paliko. Mahirap, madulas. Nararamdaman nyo yung dulas, di ba? Nararamdaman nyo yan. Hinay-hinay lang. Hindi kasi yung mga ganoon yung mga ibang linya na pakaliwa at pakanan hindi makapasok, no? Dahil binabarahan ng mga pakaliwa, nagka-counter sila, kinukuha nila yung yung ibang linya, no? Palibhasa, maraming mababait dito sa Toronto, walang naginit, kaya ganon. Pero wag tayong maging ganon, no? Wag tayong maging ganon. Mas maganda yung nagbibigay ka kaysa nakakaabala ka, mga abe. Ano ba balita? Ayun, yun nga, binalita na yung kotse na naka doon sa exit, no? At ito na siya. Eto, nag-exit na tayo sa 401, nasa along Bayview na tayo, pa north tayo, Bayview North.
no? Ito yung mga isa sa mga dinadaanan natin papasok. So hindi pa masyadong linis dito kagaya ng highway. Kitang-kita mo pa rin, no? Pero better naman, no, hindi na siya ganun kataas. Kasi usually kapag matataas ang snow, ilang ano yan merong 13 centimeters yan na nabubuhos na, tapos plow, tapos another plow ulit, no? So nasa daan na tayo ng 14 minutes, so not bad, no? Not bad yan. From Kennedy and 401 here at Bayview papunta ng Yonge Street, no? Hindi na masama yung 14 minutes na sa kalagayan ng panahon. So malaking factor niyan yung pagbabawas, no, ng mga sasakyan, no, yung mga wala ng pasok, yung mga nag-calling sick, yung nag-snow day na mga estudyante. Kasi po ang oras po natin ngayon ay 6:45 AM, no? February ano tayo ngayon? 11? February 11 na tayo ngayon. Tama ba? Hindi ba ako nagkakamali? Hindi, 13 pala. Sorry po, February 13, no? Bukas ay Valentine's Day. At ito, tama-tama yung iba naglo-long weekend na yan, no? Yung iba niyan dahil long weekend talaga, dahil family day po sa Monday. So long weekend yan dito sa Toronto. So yung may mga booking sa cottage niyan nagsipag-book na, no? Ewan ko lang yung iba kung pupunta ng magko-cross ng border kagaya na papuntang Florida, no? Yung paboritong ano yan, puntahan niya ng mga kababayan natin dito sa Toronto kapag malamig ang panahon dito is Florida, no? O yung iba sa Caribbean kagaya ng Dominican Republic, Mexico at ng Cuba, no? Yun ang mga puntahan pagka ganitong panahon. Pero yung sa iba talagang ito nakikipagbuno sa snow, no? Pero meron namang mga lugar, no, na ine-embrace nila yung weather na ito, no? Dahil ang mga winter hobbies kagaya ng cross country skiing, no, snowboarding, no, tobogganing, no. Kaso yung mga sports na yun kagaya ng mga skiing medyo mahal, may kamahalan. Pero kapag pag gusto mo talagang yung mga hobbies na yan, walang katumbas na salapi yan, gagastusan mo yan kung gusto yan, na mahal mo sa buhay. So nag-exit tayo ng Bayview. Ngayon nandito na tayo sa Empress, no? Hindi ako Yonge Street pagka kahit na maganda panahon kasi sobrang busy ng street na yun, no? One of the busiest streets here at in the GTA, or especially here in Toronto area, Yonge Street, at isa sa mga pinakamahaba. Lagi ko sinasabi sa aking vlog, no? Okay, so eto na, ito bahayan na to mga abe. Okay mga abe, so ito bahayan na to. At ngayong February 13, 2025 around 6:46 AM, yan po ang update natin sa ating mga kababayan na nandito sa Toronto. Kung may mga kamag-anak kayo, kamustahin nyo sila dito sa Toronto. Kamustahin nyo ang kanilang kalagayan, kung sila ba ay maayos, no? At or makipagkwentuhan, no? Dahil wala namang trabaho ngayon yung iba, at yung mga kamag-anak ninyo baka nasa bahay lang sila. Okay mga abe, yun lang ang ating content today. Maraming salamat. Best regards, Kuya JDL. Bye bye.